Dumating na yung 76 piraso na lobster na nabili natin at aalagaan natin dito sa ilalim ng payag. Hello mga mare at pare, this is Maring Lenlen, babaeng waray nun na naninirahan dito sa maliit na baryo sakop ng Lavisaris, Northern Samar. For today's vlog, dumaong na nga pala yung bangka na maghahatid sa atin ng 76 piraso na lobster. Itinaas nga lang pala ni kuya yung mga banagan o lobster dito sa loob ng bangka nila bago nga pala kami pumunta doon sa payag. Sa kabilang isla nga pala sila nakatira at pagpunta nga pala nila dito, kailangang nakababad sa dagat yung mga banagan o lobster dahil kailangang buhay nilang maipasa to sa akin. Dahil madami-dami itong mga banagan o lobster kaya sa 4 na sibot nila ito inilagay. Kung napanood nyo yung mga nakaraan kong vlog, alam nyo na nakawala yung mga ibang alaga nating isda. Nabawasan man yung mga alaga nating isda pero eto napakadami namang madadagdag sa mga alaga nating lobster. Totoo nga yung kasabihan na kapag may nawala asahan mo may darating. At hindi lang isa dahil napakadami, hindi ko talaga to inaasahan na madami yung madadagdag agad-agad sa mga alaga nating lobster. Salamat kay Lord dahil hindi ko talaga ina-expect yung mga plano niya basta naniniwala ako na lahat ng mga nangyayari may dahilan. Dito na nga lang din pala kami sumakay sa motor nila at sabay-sabay na kaming pumunta doon sa payag. Katanghali ang tapat nga pala ito at tignan nyo mga mare at pare, napakaganda ng panahon. May mga nababasa nga pala ako sa comment section at nagtatanong kung nagbebenta nga daw kami ng lobster. Yes, pupunta lang kayo sa aking page. Andun po yung aking email address, email nyo lang po ako. Pagkapasok namin dito sa loob ng payag, binuksan lang namin yung mga bintana tapos pinto para presko at maliwanag dito sa loob ng payag. Isa-isa na nga pala nilang pinasok yung mga lobster dito sa loob ng payag para matimbang. Dito nga lang pala muna titimbangin sa loob ng payag dahil kapag sa labas mainit. Padaong na nga pala dito sa payag si Papa tsaka si Uncle Diego. Si Uncle Diego kasi yung gumagabay sa amin sa pag-aalaga ng mga lobster. Di kasi kami ganun karunong sa pag-aalaga ng mga banagan o lobster dahil ngayon lang din kami nag-alaga nito. Si Uncle Diego kasi matagal na siyang nag-aalaga ng mga lobster at mabuti na lang talaga nandyan siya para gabayan kami. Nung nakapasok na dito sa loob ng payag si Papa tsaka si Uncle Diego, sinimulan na nila yung pagtitimbang ng mga banagan. Bawat isang balot na lang ng lambat yung pagtimbang nila dahil wala naman kaming lalagyanan. Etong tinimbang nila, ito yung pinakamadami sa lahat ng nakabalot. Ay, lista na lang kuya. Ihulog na dayon? Pagkatapos nga pala timbangin, ililista para hindi makalimutan tapos ihuhulog na dito sa ilalim ng payag. Dahil maliit lang yung butas dito sa harapan, dito sa balkonahe, kaya naman isa-isa yung paghulog. Pagkatapos timbangin, hinuhulog kaagad dito sa dagat para makasipsip daw kaagad ng tubig dagat. Mabilisan lang din pala yung paghulog dito sa ilalim dahil napakainit, iniiwasan na mamatayan kami ng lobster. Sobrang sayang kapag mamatayan ng lobster tapos napakadami nito. Unang balot pa lang itong hinuhulog dito sa ilalim ng payag at 4 na balot nga pala ito kaya medyo matatagalan. Kita nyo naman mga mare at pare, maliit lang yung butas kaya naman pa isa-isa lang talaga yung pwedeng ipasok dyan. Shoutout nga pala sa mga pumunta dito sa baryo namin kahapon. Pasensya na wala ako dito, nasa biri ako noon. Tagabani ata sila at balik na lang po kayo next time. Ipaalam nyo din po sa akin na pupunta kayo dahil minsan wala po talaga ako dito sa baryo. At yung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. Kung nagustuhan mo naman yung vlog natin ngayon, pwede mo akong i-follow at i-share na din tong vlog na to dahil malay mo isa ka din sa mapasama sa may bibigyan natin ng Gcash ngayong katapusan ng buwan. Hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. See you on my next vlog.